Hey guys, share ko lang kasi kanina nagpapagasolina sana ako doon sa Shell malapit sa may Barangay Pag-asa dito sa may Binangonan, Rizal. Nung may hinihintay ako na umalis na sasakyan doon sa pump. Tapos nakapila ako nung umalis na yung sasakyan. Tsaka naman diniretso ko yung kotse ko, itong van ko. Tapos, meron akong nakaharap sa akin na isang truck na parang fruits and vegetable dealer na may nakasakay na 3 tao doon doon sa cabin. Tapos may nakasakay na mga tao din sa taas. Tapos sabi sa akin nung driver, galit na galit yung mukha niya. So parang pinapaalis ako. So apparently parang nauna siguro sila doon sa pila, hindi ko lang siguro sila napansin, pero nandun sila sa harapan yung kasunod kong sasakyan, kapareho ng direction ko, siya naman opposite direction. Tapos doon sa pump yon na nasa right side, alam niyo yun, kasi meron namang isa pang side doon para naman dapat sa opposite direction, pero apparently yung pump dun sa kabilang direction ay may nakaharang na drum o parang ganon, hindi siguro gumagana. So doon sila sa pump ko gagamit kahit na nasa kabila silang side. So parang galit na galit yung mukha, no? Kasi inaabante niya yung truck niya ganon, parang babanggain niya yung van ko. Parang naiintindihan ko naman kung nagkamali ako na hindi ko siya napansin, tapos siya talaga mas matagal nang nakapila doon. Siguro nakita niya ako na bago lang ako pumila. I mean, nauna siya, alam niya. So parang siguro feeling niya na sumisingit ako, ganyan. Hindi ko naman intention yon kasi hindi ko naman siya napansin sa totoo lang. So ang naisip ko noon, nung ginagano niya ako, parang di ba? Parang paglabas 'yun ng emotions na ba't ako ginaganto to? Sino to? Di ba? Anong karapatan niya? Tapos di ba, parang kung iba-iba lang ako, iisipin ko maaari na na magalit. And actually nagalit ako. Alam niyo yun na kapag ka ikaw ay ginagano ng isang tao, tapos wala ka namang masamang intensyon, hindi ka naman nananadya na maningit, tapos merong gaganon sa'yo, kayo, magiging reaction niyo? Ako kasi parang na feel ko na hindi niya dapat ako ginanon, kasi una, hindi naman niya ako kilala. Wala naman siyang karapatan na na pakitaan ako ng disrespect dahil well, maybe I showed him disrespect but it wasn't intentional. Alam yun, naisip ko lang, kaya ko sinishare to sa inyo, na maraming mga tao na hindi nila makontrol yung emotions nila, and dahil hindi nila makontrol yung emotions nila, maaaring nakakapagpakita na sila kagad ng disrespect sa iba, or magre-react sila. Sabi ko nga, kung iba-iba lang ako, bababa ako na yung bintana ko. Yun ang naisip ko Baba ako yung bintana ko, tatanong ko, anong problema mo? At tatanungin ko kung anong gusto niya. Di ba, kung ibang tao lang ako, siguro makipagsuntubo ko na ako, or pagsasalitaan ko siya ng masama, di ba? O baka murahin ko. Pero alam niyo yun, yung ability, yung skill mo na makontrol mo yung emotions mo, napakalaking skill nun, guys. Napakalaking skill talaga. Na-realize ko kanina, kung hindi ako nakapagpigil ng emotions ko, nasira na lalo yung araw ko, kasi namura ko yung tao. Maaring dahil marami sila doon, 6 sila, baka pagtulungan nila ako, baka hatawin nila yung sasakyan ko, or whatever, na mag-escalate sa ganong mga bagay na wala namang katuturan, wala naman talagang hindi maayos sa pasensya.
So ang ginawa ko lang, umabante na lang ako. Umalis na lang ako sa gas station yun. Sabi ko, may mga iba pa namang gas stations. 67 kilometers na lang itatakbo ng sasakyan ko. Papanik ako dito sa Manalo Resort Hotel. Aabot pa naman. So ang ibig ko sabihin lang, no, meron kasing mga ilang mga tao na hindi nila makontrol yung kanilang damdamin, and then later on na lang nila marirealize na nakagawa na sila ng mga stupid na mga decisions dahil hindi nila na-control yung emotions nila. Okay, kagaya ng meron ako isang empleyado noon, sobrang sipag, yung kanyang misis ay kasambahay namin for many years na. Tapos ano naman yun, mapagmalasakit sa kumpanya yun, talagang maayos siyang employee. Kaso hindi niya makontrol yung emotions niya. And one day, dahil meron silang meeting with our HR head, no, yung empleyado na ito, itong masipag na empleyado namin na driver, ay hindi niya nagustuhan yung pinagmimitingan, nakapagsalita ng mga hindi magaganda at nagtaas ng boses at nagsalita ng hindi magaganda doon sa aming HR. Syempre, nagkaroon siya ng kaso of discourtesy. Sa amin kasi, ang admin rules namin, ang discourtesy kasi ay mapapatawan ng first offense na termination, or termination yung katumbas na hatol on the first offense. Pero syempre dumaan naman sa due process yan. Nagkaroon ng notice to explain, nagkaroon naman siya ng explanation letter, pero habang nililitis yung kaso niya, habang pinagdidesisyonan, ay pumunta pa sa Tulfo show para magsumbong. Tapos kung ano-ano sinasabi doon na mga laban sa kumpanya doon sa show ni Tulfo. Ayun, hindi na pwedeng ibalik yung ganong klaseng tao. Tapos napag-alam-alaman namin sa dati pala niyang mga kumpanya, ay ang ginagawa niya kapag meron siyang mga hindi gusto dun sa mga kumpanya na yon, ay kinakasuhan niya yung kumpanya, parang meron mga union or whatever ba. Tapos nakakakuha siya ng pera dun sa mga kumpanya niya yon. Ang sabi naman niya sa akin, hindi naman niya gagawin sa kumpanya namin yon dahil na rin mabait daw kami sa kanya, at saka alam niya may respeto daw siya sa akin at sa pamilya ko, etc. Pero just the same, hindi kasi pwedeng i-tolerate yung ganong klaseng behavior. And nagawa lang niya yon dahil sa bugso ng damdamin. Ayun. So in short, maraming problema sana ang naiwasan nating lahat kung hindi natin dinadaan sa bugso ng damdamin, kung nakokontrol natin, kung kinokontrol natin yung emotions natin. Alam nyo yung space between yung eksena na nagpapagalit sa iyo, or merong sitwasyon sa harapan mo, tapos yung magre-react ka, yung space na yon, ang tawag doon proactivity. Kasi pag mag-react ka, ang tawag na doon is reactivity. Pero yung taong proactive, ibig sabihin, pinag-iisipan muna niya kung ano ang magiging reaction niya bago siya mag-react. Very, very important yun. Kaya doon sa book ni Stephen Covey na The 7 Habits of Highly Effective People, I think number 1 na habit is yung pagiging proactive. Sabi doon, be proactive. So if you want to be proactive, bago ka mag-react sa kahit anong sitwasyon, pag-isipan mo muna kung yun ba talaga yung gusto mong reaction. Pwede mong baguhin yung reaction mo kapag napag-isipan mo na ng tama, and maisip mo na kagad yung consequences ng action mo bago pa man mangyari yun, para maiba mo na yung reaction mo kung kinakailangan. Yun ang proactivity. So yung nangyari sa akin kanina, buti na lang naging proactive ako sa pag-iisip ko. I let it go.
I went forward and hindi ko na makikita yung mga tao na yon kanina, yung driver na yon na nagpagalit sa akin. Hindi ko na naman siya makikita. And ano naman mapapala ako kung pinakitaan ko siya ng mas superior ako sa kanya? Ano naman mapapala ako kung magalit ako sa harapan niya? Wala naman, di ba? So, it's a lesson I think for me na kailangan ko itimo sa sarili ko, di ba? Life is too short to spend it on lawsuits and problems dahil hindi mo makontrol yung sarili mo. So, life is too precious then na enjoy lang natin ang buhay, i-enjoy natin ang magagandang mga bagay that life has to offer if only we choose to grab them and not let go of them by being stupid. Diba? Huwag tayong maging stupid by ang mga taong stupid, mga taong may diferensya sa isip, hindi nila makontrol yung reactions nila. Hindi na nila na pag-iisipan muna yung mga reactions nila. Kaya lumalabas, stupid sila. Kasi yung ginagawa nilang desisyon ay nagpapahamak sa kanila at sa ibang tao. Diba? Paano kung nag-away kami nung driver na yun, baka pati mga pamilya namin, diba, magka-problema. Paano kung nagkapatayan kami? Paano kung, di ba, nawasak ko yung mukha niya or nawasak niya yung mukha ko or anong magiging consequences doon? Naku, kulong, pwede kang makulong, pwede kang pagbayarin, di ba? Pareho kami. Kung namatay kami, ay magkano ang palibing ngayon? At syempre, yung loss of opportunities, pati yung sino magpapakain ngayon at bubuhay sa mga pamilya namin. Okay, so guys, always keep your reactions, your emotions in check. Mabuhay po kayo. Dr. Abel Manalo ito. Simple reminder lang po para sa ating lahat.